Itago niyo lang po ako sa pangalan na Gwen. Gusto ko lang i-share tong experience ko simula kasi nung ginising ko yung lolo ko nung umiiyak siya habang natutulog. Doon ako natulog sa bahay ng lola ko dahil walang tao sa bahay. Sila mami no, nasa Manila. Kasama yung daddy ko at yung isa kong kapatid para sa operasyon po ng kapatid ko. Bandang February 2018 lang yun nung ginising ko si lolo. Nasa kwarto ako nun habang sila lolo at lola ko kasama ang bunso kong kapatid ay natutulog sa sala. Kachat ko pa yung boyfriend ko nun habang kachat ko siya, parang may naririnig akong umiiyak na di ko ma-explain kung aso ba o bata. Hindi ko na rin siya pinansin. Pero hindi pa rin talaga tumigil kaya nagpasya na akong silipin sila lola ko sa salas na natutulog. Pagsilip ko, nakita ko si lolo ko na nakatagilid ng straight at parang nananaginip habang umuungol. Napasigaw ako kasi natatakot ako. Sabi ko, tay, nananaginip ka. Tumigil siya sa pag-ungol and tingin ko, nagising siya. Nilingon ko naman yung kapatid kong babae sa sofa na nagsi-cellphone. Naiinis ako nun kasi gising pala siya, di niya narinig si tatay na binabangungot na pala. Pinagalitan ko siya, Ma'am R, sabi ko, puwisit ka. Gising ka pala, tapos di mo malang ginising si tatay. Kung di pa ako lumabas, baka nabangungot na siya. Sa sobrang galit ko, napasigaw talaga ako, Ma'am R. Sagot naman sa akin ng kapatid ko, natatakot ako eh. Sabi niya, italata sa mukha niya, natatakot siya. Hindi ko na siya pinansin at pumasok na ako ulit sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, tumayo si tatay agad at uminom ng tubig. At natulog rin naman siya kalaunan. Noong mga panahon na yun, nakaramdam na ako ng takot kaya binuksan ko na yung ilaw at nagpicture-picture na ako. Naramdaman ko namang nagbukas yung pinto ng kwarto ko. Hindi ko na tinignan yun kasi nakahiga ako at nagpipicture para sana isend doon sa boyfriend ko. Maya-maya, nagsara ito. Kinabahan ako lalo kaya sinilip ko. Akala ko si Lola ko lang yung nagbukas at sara ng pinto. Tapos sumilip pero pagtingin ko, walang tao. Tapos sinilip ko sila sa sala at mahimbing na yung tulog nilang lahat. Di ko na pinansin at natulog na lang ulit ako. Ayoko nang isipin dahil matatakot lang ako. A few days ago nun pala, dun ako natulog sa may sopa namin. Nakataas sa may ulo ko, yung isa kong kamay. Patulog pa lang ako. Pero yung diwa ko nun, alam ko na gising pa ako. Pero para bang naginip na ako. Yung panaginip ko, image ng boyfriend ko nakikita ko sa ibabaw ko pero puro itim lang siya. Itim ang nakikita ko pero sa utak ko mukha ng boyfriend ko. Ipinipikit ko yung mata ko kasi takot na ako nun. Hindi ko alam kung gising ako nun. Gusto kong tawagin si lolo ko pero walang lumalabas sa bibig ko. Bumibilis yung tibok ng puso ko at halos maiyak na ako. Naaalala ko yung kwento ng pinsan ko na minsan siyang na-sleep paralysis. Natakot ako nun. Sabi ko sa sarili ko, ayoko pang mamatay. Naiiyak na talaga ako nun. Naalala ko yung mga tips na nabasa ko sa Facebook about sa pagtakas sa sleep paralysis. Una, dahan-dahan ko daw igalawin daliri ko sa kamay na nakataas sa ulunan ko.
Doon ako nag-focus at nahirapan na akong huminga. Pinikit ko saglit yung mata ko at bumulong sa isip ko na, Lord, ayaw ko pang mamatay. Pagkasabi ko sa sarili ko noon, bigla akong naitaas yung kamay ko at nakahinga ng maluwag. After nun, nagdasal na ako. Kinabukasan, nakwento ko kila pinsan ko yon tsaka sa kapatid ko. Makalipas ang ilang araw sa kwarto. Sa kwarto na ako nakatulog dahil ayoko nung maulit pa yung nangyari sa salas nung natulog ako. Natulog ako sa kwarto ko, katabi ng pinsan ko at yung kapatid kong bunso. Nasa gitna nila ako nun. Yun yung time na nag-break kami ng boyfriend ko. Patulog na ako nun. Na nakatigilid ako sa pinsan ko at nakatingin sa pinto. Alam kong gising pa ako nun pero para bang nakikita ko yung panaginip ko na masyadong malaswa. 16 pa lang ako pero grabe yung panaginip ko. Nakikipag-anuhan daw ako sa isang lalaking may asawa na di ko masabi kung sino. Ibang tensyon ang nararamdaman ng katawan ko. At natigil na naman ako. Bumibilis yung tibok ng puso ko at di na naman ako makagalaw. Sumisigaw ako pero parang walang lumalabas sa bibig ko. Ayaw nang gumalaw. Naiiyak na ako that time. Sabi ko wag naman sana ulit. Ayoko nang maulit yun. Namamanhid ang dalawa kong kamay at ayaw maigalaw. Kahit nakapikit na mata ko, feeling ko. Nakapikit na mata ko. Feeling ko, pinikit ko ulit to. At sinabi sa sarili ko, Jesus name. At nakahinga na ako ng maluwag nun. Sunod-sunod na gabi na puro malalaswang napapanaginipan ko at madalas sa bahay na ako natutulog. Kahit isa ko lang, kahit na mag-isa lang ako. Nabibilib nga yung iba kong kaibigang lalaki, bakit daw hindi ako natatakot matulog mag-isa sa bahay. Sabi ni mami, ba't ako matatakot sa sarili kong bahay? Yung mga sinasagot ko sa mga kaibigan kong lalaki. Sila ang matakot sa bahay ko, sabi kong ganun. Itong March 29 lang, nagka-boyfriend ako ulit. Simula nung nagka-boyfriend ako, bigla na lang akong nagigising around 2 to 3 a.m. ng madaling araw nang walang dahilan. Minsan, tingin ko sa orasan sa cellphone ko, 2:30 pa lang na umaga pero madalas mga 3 a.m., 3:13 o 3:06 ng madaling araw. Basta mga ganong oras lang talaga halos. Halos gabi-gabi yun, lalo na kung sa bahay ako natutulog. Minsan nagigising ako, nakatulala lang as in. Ayaw kong ikwento kala daddy kasi baka isipin nilang baliw na ako, lalo na sa boyfriend ko. Minsan nagkukwento ako sa kapatid ko nung nagbabasa ako sa Facebook about nung sa cover ba yun? Yung taga-subaybay daw. Yung demonyong gumagamit sa katawan niya tapos inoperahan siya. Buti na lang, plastic na blue daw ang tinanim ng demonyo sa tiyan niya at hindi anak. Napaisip ako nung sinabasa ko sa Facebook. Sa mga nangyayari sa akin, baka maging ganun din ako. Natatakot na ako kaya sinabihan ako ng kapatid ko. Ayan ate, baka ganyan na rin sa'yo. Baka taliman ka na rin ng anak o plastic na blue sa tiyan. Huwag ka na kasing matulog na mag-isa sa bahay. Mamaya may demonyo pala o ano. Hindi niya na tinuloy yun dahil nakikita niya na natatakot na ako. Napaisip ako sa mga nangyari sa akin this past few days. Na tuwing natutulog ako mag-isa sa bahay, feeling ko may kasama ako. Pero walang takot at kabang nararamdaman ng katawan ko. Sarap na sarap ako mag-isang matulog sa bahay. Pag sa ibang bahay ako natutulog, parang
Nangyayari yung hindi ako makagalaw at nakikita ko yung itim na umiibabaw sa akin. Pero pag sa bahay ako natutulog, puro kahalayan madalas ang napapanaginipan ko at magigising ng madaling araw. Dinadaan ko na lang sa dasal. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw ko mag-open sa parents ko kasi problemado rin sila sa sakit ng kapatid ko. Hanggang dito na lang. At kung meron pong maipapayo yung mga tagapakinig nyo, Ma'am R, magbabasa po ako sa comment. Natatakot na talaga ako. Gwen. Hello po, Ma'am R. Isa po ako sa mga mahilig makinig ng mga true horror story. At nakita ko po itong programa nyo at napansin kong bago pa lang kaya naisip kong ibahagi yung sarili kong karanasan na totoo kong karanasan. Talaga namang nakakatakot ang mga karanasan ng iba, oo. Naamin ko yun. Minsan nga pag nakikinig ako, napapanaginipan ko pa yung kwento ng iba. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Yun na lang yung sinasabi ko sa sarili ko para di ako matakot. Tinatanim ko sa isipan ko na lahat ng mga kwento may kwentong kutsero lamang. Hindi ako naniniwala. Pero biglang nagbago ang pananaw ko na ako na mismo ang maka-experience nun. Tago niyo na lang po ako sa pangalang May. Nung nag-aaral ako ng high school, marami ako nakikilalang kaibigan, barkada. Minsan, pag wala kaming lesson, mahilig kami magtambay sa ilalim ng puno. Likod lang ng aming paaralan yun. Hobby talaga ng mga kaibigan ko ang magkwentuhan ng kanilang mga experience at karanasan tungkol sa mga katatakutan. Siyempre ako, nakikinig naman ako. Pero hindi ako ganun kaseryoso sa kwentuhan nila. Minsan nga sinasabi ko pa sa kanila na ano ba kayo, matakot kayo sa buhay, wag sa patay. Para kay mga siraulo. Lagi silang bad trip sa akin eh. Dahil basag tip daw ako lagi. Hanggang nagsalita yung kaibigan kong babae. Tago na lang natin siya sa pangalang Jean. Bigla akong tinanong ni Jane na, what if one day maka-experience ka na lang ng mga bagay na di mo kaya may paliwanag, May? Anong gagawin mo? Sabay sabi din ng kaibigan kong bakla na itago na lang natin sa pangalang Bal. Nako girl, ewan na lang sa'yo. And good luck. Good luck na lang sa'yo pag ikaw naman naka-experience. Sabay, inirapan niya ako. Mga panahon na yun, natawa nilang ako ng mahina at napailing ako sa kanila. Naputol naman yung usapan namin nang marinig namin ang pagtunog ng bell. Ibig sabihin po nun, hudyat na pwede na kaming umuwi. Napatingin ako sa relo ko. Hapon na pala. Sabi ko, bumalik ako sa classroom para kunin yung mga gamit ko at bag ko. Medyo hapon na, nakarating ako sa bahay namin. Unang nagsalubong sa akin ang aming 4 na alagang aso. Sila na lang talaga ang loyal sa mundo. Sasalubungin ka nila mula sa pag-uwi mo na para bang mga bata. Hindi kasi mag-alaga ng aso yung nanay ko. Ayun talaga yung libangan niya. Yung tatay ko naman, mahilig po sa mga halaman. Mano po, ma? Sabi ko sa nanay ko. Tapos sabi niya sa akin, mukha daw pagod na ako. Sabi ko, mabigat lang yung pakiramdam ko. Siguro, pagod na rin ako talaga.
Sabi sa akin ng nanay ko, uminom na lang daw ako ng gamot para di ako lagnatin. At ganun nga ang ginawa ko. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil nung nasa school ako, ay okay naman yung pakiramdam ko. Makaramdam lang ako ng pamimigat ng katawan ko kung kailan pa uwi na ako. At dahil nga hindi magandang pakiramdam ko, nakatulog na ako ng diretso. Hindi na ako nakakain ng hapunan sa pagod ko. Yun din yung gabi na nakatulog ako na hindi ako nakakapagdasal at nakakapagpasalamat sa Diyos. Sa lalim ng pagkatulog ko, dinalaw ako ng isang matipunong lalaki. Matangkad, mabuti, brown yung eyeball ng mga mata niya. Medyo may kulay din yung mahaba niyang buhok na hanggang balikat pa. Katamtaman din yung pula ng kanyang labi. Kung titingnan mo, sobrang perpekto ng mukha niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Sa pagkagulat, nagising ako. Kasi naramdaman ko na may humaplos sa buhok ko. Pagdilat ng mata ko, hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako sa mukha niya. Hindi ko kayang ibuka yung bibig ko. Hindi ko man lang tinanong kung sino siya at paano siya nakapasok sa kwarto ko. Habang nakatitig ako sa kanya, hinawakan niya ang mukha ko at sinabi niya na, "Istorbo ko ba ang tulog mo? Hindi ko maintindihan mga panahon na yun, Ma'am R, kung paano ko narinig ang boses niya kasi habang nagsasalita siya, hindi naman bumubuka yung bibig niya. Nagbasa ko lang sa mata niya kung ano yung gusto niya sabihin. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi na matulog ka na dito. Dito lang ako sa tabi mo. Maraming gustong itanong yung utak ko pero parang may pumipigil sa akin. Para akong bata na naging sunod-sunuran. Lahat ng kanyang sinasabi, hindi ko man lang nagawang tumutol. Hanggang nagising ako bigla nang may narinig akong ingay sa kusina. Kinuha ko yung phone ko, tinignan kung anong oras na. 4:00 na ng madaling araw. At sigurado ako na ang nanay ko ang nasa kusina dahil maaga yung naghahanda ng bawal ko sa school. Gusto ko pang mahiga nun. Hindi dahil antok pa ako. Gusto ko ulit matulog dahil gusto ko ulit makita yung lalaki sa panaginip ko. Ewan ko ba, Ma'am R? Noong unang gabi pa lang na nakita ko siya sa panaginip ko, parang gusto ko na ulit siyang makita. Akmang hihiga na ulit ako nang biglang namang pumasok ang mama ko sa kwarto ko. Sumigaw, "Tanghali na, bumangon ka na dyan, May. At baka malit ka pa sa school mo." Sabi ng nanay ko. Alam kong bad mood ang mama ko. Kasi di naman ganun ang ugali niya pag ginigising niya ako sa kwarto ng maaga. Yung umagang yun talaga ako natanghalian ng gising. Siguro dahil doon. Habang kumakain ako, halos di ko malasahan yung kinakain ko dahil iniisip ko pa rin yung gwapong lalaki sa panaginip ko. Napasulip ako sa sarili ko, nako. Malilate na talaga ako, kaya bilisan ko na lang kumain at uminom na ako ng tubig. Sabay takbo para kunin yung bag ko sa kwarto. Napangiti na lang ako nung naalala ko sa panaginip ko kung saan banda umupo sa kama ko yung napakagwapong lalaki. Medyo ginulo ko nga yung buhok ko sa pagkaaloka sa sarili ko na napatanong pa ako na ano ba ako? Ano ba ako, May? Panaginip lang yun. Nanginan sabi ko sa sarili ko. Mabilis na akong bumaba sa kwarto ko at nagpaalam kay mama. Nasa school na ako at recess na namin. Ewan ko kung bakit lagi naaalala ko ang lalaki sa panaginip ko. Ginulat ako bigla ng kaibigan ko. "Hoy, tulala ka dyan. May problema ka ba?" Tanong nila sa akin. Sabi ko, wala.
Sabi ko, hindi kasi ako masyadong makatulog kagabi. Nagsinungaling na lang ako. Hindi ako nagbanggit sa kanila yung tungkol sa lalaki sa panaginip ko. Nakapagtawanan lang nila ako at asarin na nilanok ko lang yung mga sinabi ko noon na hindi ako naniniwala sa mga maligno aswang at multo. Uwian na ng hapon. Dali-dali na ako umuwi ng bahay hindi dahil pagagalitan ako ng parents ko kung gabihin ako sa pag-uwi. Kasi hindi naman ganun kaigpit ang parents ko. Kasi may tiwala sila sa akin at yun ang ayaw kong sirain. Nagulat na lang yung mama ko dahil ang aga ko umuwi. Sabi niya, aba, ang aga mo ah. Sabi ni mama. Sabi ko naman, maaga kasi akong nakasakay. Kaya maaga ako nakauwi. Tuloy-tuloy ako sa kwarto ko at sinubot ko na yung uniforme ko. Nagpalit na ako ng sando at medyo maiksing short na pambahay. Hindi ko na naisipang lumabas pa ng kwarto dahil may mga tatapusin pa rin akong activities. Medyo nakaramdam ako ng init kaya binuksan ko yung bintana ng kwarto ko. Tignan ko yung sunset na papalubog. Tumatama ang sinag sa kwarto ko. Napaupo ako saglit at kinuha ang kaparaso ng karton at ginawa kong pamaypay yun. Wala kasi kaming kuryente mga kasindak. Tamang solar lang sa gabi ang amin nagagamit. Ang bahay kasi namin nasa bukid, malayo sa mga kapitbahay. Kaya nasanay ako mamuhay ng simple at mapag-isa. Dahil sa sobrang busy ko sa pagpaypay, nagulat ako na may ibon na kulay green at yellow ang combination ng kulay na dumapo sa bintana ko. Tamtaman lang ang laki niya. May dala siyang dahon na dilaw. At manipis lang yung dahon. At hindi naman kalaparan. Nung akmang huhulihin ko siya dahil nga natuwa ako sa kulay niya. Lumipad na lang ito bigla at naiwan yung dahon na dala niya. Bumagsak to sa sahig namin, dinampot ko. Tinitigan ko ang dahon pero pakiwari ko hindi ito pamilyar sa akin dahil hindi pa ako nakakakita ng ganong dahon kahit nasanay ako sa bukid. Naisip ko naman na baka wild yung ibon na yun. Endangered species. Baka gagawin ng pugad yun. Nang na-aksidente lang siya napadapo sa bintana ko. Pumutol na yung mga pag-iisip kong yun nang bigla na akong tinawag ni mama para kumain na raw ako. At yun nga, lumabas po ako sa kwarto para kumain. Nung tapos na akong kumain, tinanong ko si mama kung aakyat na ba sila sa taas para matulog. Up and down kasi yung bahay namin. Hindi pa raw dahil magkukwentuhan pa daw sila sa sala. 7 PM, nagpaalam na ako kay mama na aakyat na ako sa kwarto at mauna na ako matulog dahil dinadalaw na rin ako ng antok. Sabi ko, pagod ako. Paghiga ko po sa kama, Ma'am R. Tingin po na malayo na nakatulog na pala ako sa pagod. At yun nga po, hindi ako nagkamali ng aking inaasahan. Nagsimula na naman akong managinip. At sa panaginip na yon, nakita ko ang napakagwapong lalaking yun sa ikalawang pagkakataon. Ang panaginip ko, Ma'am R, ganun pa rin kagaya ng dati. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko habang hinihipo niya yung buhok ko. Pagmulat ko at nakita ko siya, nakangiti ako. Dahil ramdam ko sa sarili ko na namiss ko siya. Gusto ko kasi siyang makilala at makausap. Sa puntong yon, nagawa ko na siyang kausapin. Alfred ang pangalan niya. Doon niya na rin sinabi sa akin na gusto niya ako. Kinuha niya yung kamay ko at nilagay niya sa tip niya habang ang kamay niya ay nasa bewang ko. Sinayaw niya ako at halos siwanag lang nakikita ko sa paligid ko. Nakatitig siya sa akin habang hinahaplos niya ang mukha ko. Habang sinasayaw niya ako,
Sinabi niya sa akin kung may nakita ba akong ibon na kakaiba kanina. Oo, sabi ko, may dumaan pa sa bintana ko na ibon. Tinanong ko siya kung bakit niya tinanong. Sabi niya sa akin, siya daw si Agihid. Kaibigan daw ni Alfred yung ibon na yun sa lugar na pinanggalingan nila. Inutos niya daw kay Agihid na tingnan kung nandito na ako sa bahay. May dala siyang dahon, sabi ko kay Alfred. Sabi sa akin ni Alfred, pinadala niya daw yun sa kaibigan niya si Agihid para ibigay sa akin. Yung dahon na yun, ganda daw yun. Pag-aalala sa akin ni Alfred. Tinignan ko yung dahon na nakapatong sa libro ko. Hindi ko alam kung bakit natutuwa ako. Iba yung saya na nararamdaman ko kahit dahon lang yun. Para sa akin, parang rosas na yung binigay niya sa akin. Rosas na binibigay ng isang manliligaw. Sobrang kinikilig ako ng mga panahon niyon, Ma'am R. Habang nakatitig ako sa mukha niya na halos di mo pagsasawaan tingnan. Unti-unti nang bumaba ang mukha niya sa mukha ko na alam ko na hahalikan niya ako. At di ko iniwas sa mukha ko dahil gusto kong maranasan ng mahalikan. Oo, wala pa akong experience sa halik kahit na 16 years old na ako noon. Takot kasi ako naman magpakilala ng manliligaw sa parents ko dahil stricto nga yung tatay ko. Baka mapahiya lang nung magtatangkang manligaw sa akin. Habang nakapikit ako, bigla na lang ako nakarinig ng malakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Dahilan kung ba't ako nagising. Grabe, inis na inis akong bumangon sa kama. Nainis ako, hindi dahil sa pagkatok. Nainis ako dahil naputol yung moment. Naputol yung panaginip ko. Eh nasabi ko, Ma, bakit ba? Galit na sabi ko kay mama. Sumagot yung mama ko, Anak, ano ka ba? Ang lakas ng ungol mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Binabangungot ka ba? Grabe, nagulat ako na umuungol daw ako. Siguro po, mahinahon na sabi ko. Sige siguro po binabangungot lang ako. Inom na muna po ako ng tubig. Sabay iwas ko sa sinabi ko sa kanila. Kasi baka magtanong na naman kung ano napagpanaginipan ko dahil ang mama ko mahilig maniwala sa mga pamahiin at mga ganyan-ganyan na elemento. Pagkatapos ko uminom ng tubig, kinuha ko yung phone ko. 2:00 ng madaling araw. Gusto ko pang matulog pero di na ako makatulog pa. Na-imagine ko na lang yung panaginip ko. Hindi ko naramdaman mahal ko na siya kahit 2 gabi pa lang kami nagkikita sa panaginip ko. Hindi ko rin alam at maintindihan yung sarili ko. Basta alam ko lang. Gusto ko lagi ko siya nakikita at nakakasama kahit sa panaginip lang. Umaga, papasok na ako sa school. Bigla na lang hinablot ni Tom yung bag ko. Mukhang mabigat ata ang dala mong bag, May. Ako nang magdadala. Ngumiti lang ako at tumango pagsang-ayon sa offer niya. Bale, Ma'am R, si Tom po, matagal na po siya nanliligaw sa akin pero wala akong bala kasi hindi ko po siya kayang bigyan ng chance. Mabait po si Tom, maalaga at maalalahanin. Swerte nun din ng magiging jowa nun kung sakali. Napaisip ako noon na sagutin na si Tom dahil sa mga susulang barkada ko. Oo, nahulog na rin ang loob ko sa kanya pero biglang dumating yung estranghero sa panaginip ko kaya minabuti ko na munang hindi muna sabihin kay Tom yung tungkol sa sagot ko sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko na yung lalaki sa panaginip ko. 2 gabi, hindi nagpakita sa akin si Alfred sa panaginip ko.
Grabe, sobrang lungkot na lungkot ako nun. Kasi baka panaginip lang talaga yung lahat. Natakot ako na baka hindi talaga totoong nangyayari sa buhay ko na may Alfred na nagpapakita sa akin na wala talagang Alfred. Araw ng Huwebes, pumunta sila Tom sa bahay ko. Kasama yung mga babaeng kaibigan ko dahil marami kaming prutas. Isa rin yung sadya nila. Isa pa, may project kami natatapusin dahil ako ang leader nila. Habang ginagawa namin yung project, hands-on din si Tom para sa akin. Natutuwa nga ako dahil ganun siya kaalaga sa akin. Grabe, pinupunasan yung pawis ko. Alauna ng hapon, natapos namin ang ginagawa naming project. Paalam na rin umuwi yung mga kaibigan ko at si Tom. Sabi ko, see you. Nakangiti po ako nang sinabi ko kay Tom yun. Habang hawak ni Tom yung kamay ko. Pango at ngiti lang yung ginanti sa akin ni Tom habang tanaw ko mga kaibigan ko papalayo. Bigla akong kinalapit ni Mama. Aalis daw din sila Mama at pupunta sila sa bayan. Bibili daw ng stocks namin sa kusina. Tumango na lang ako, tanda na pagsang-ayon. Mga alas 4 na kami mga alas 4 na daw makakauwi si Mama, dagdag niya. Tumango na lang ulit ako. Gusto ko rin mapag-isa, no? Dahil gusto kong makapag-isip-isip. May kirot pa rin kasi sa puso ko kasi 2 gabi nang hindi ako dinadalaw ni Alfred sa panaginip ko. Nakaalis na si Mama at umakyat na ako sa kwarto ko. Habang sumusuklay ako ng buhok ko, may kung anong malamig na dumikit sa balat ko. Paglingon ko, si Alfred. Oo, Ma'am R. Si Alfred po. Hindi po ako nananaginip sa pagkakataong to. Grabe, nalaglag ako sa kama ko noon sa sobrang pagkabigla. Nanginginig yung mga tuhod ko. Feeling ko wala akong lakas. Sabi ko, nakatulog ba ako? Para makita ko si Alfred. Sabi ko pa, sana magising na ako kasi natatakot ako. Ayaw ko kasi siyang kausapin nun dahil nga may tampo ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at nakangiti. Sabi niya, hindi ka tulog. Gising ka, sabi niya. Grabe, Ma'am R. Sobrang umiiyak na ako sa tuwa nun at sa takot. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagpakita siya sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo siya at hindi siya panaginip. Nagpakita siya sa akin ng personal, Ma'am R. Grabe, para akong nasa fairy tale nun. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya habang tinatayo niya ako galing sa pagkakabagsak ko sa kama. At pinaupo niya ako sa kama. Bakit di mo ako magawang tingnan? Tanong niya sa akin. Sabay hawak niya ng kamay ko. Hindi pa ako nagsasalita. Tumutulong na yung lupa ako. Ewan ko ba, pero pilit kong pinipigilan yung pag-iyak ko, pero di ko magawa. Tinanong ko siya kung bakit 2 gabi na siyang di nagpapakita sa panaginip ko. Inampronta ko siya na parang galit na girlfriend. Diniretso ko siyang tingnan. Seryoso talaga yung mukha ko. Pero sinagot niya ako. May, hindi tayo magkapareho. Nagsalita siya na hindi niya naman bumubuka ang bibig niya at hinahaplos sa mukha ko. May, hindi ka naman siguro bulag. May engkanto ako. Pagdiretso na po sa akin ng mga
Sinabi niya pa na hindi tayo pareho ng oras. Sa tuwing naaalala kita, inuutusan ko yung hangin at mga ibon para ipasilip ka. May isa akong prinsipe. Maraming nakabantay sa akin. Gaya ngayon. Sana mamaya pa ako magpapakita sa'yo na gabi pero hindi ko na kayang tiisin pa yung nararamdaman ko. Hindi ko na kayang tiisin yung nararamdaman ko dahil nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo sa akin eh. May alam ko na yung iniisip mo. Alam ko yung nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Dire-diretso na ako sinagot ng R. Sabi niya pa sa akin, tumakas lang ako ngayon para makita ka. At dapat sa tamang oras, makapasok na ako sa lagusan. Desperada na ako nun, Ma'am R. Kaya siguro natanong ko na, kailan mo ba ako sasama sa inyo? Wala akong katakot-takot na tinanong siya ng ganun, Ma'am R. Tumahimik muna siya. Tsaka sumagot na, sasama ka sa akin? Tanong niya sa akin. Nagkatitigan po kami ng mga ilang segundo. Bago ko diretsong sinagot yung tanong niya na, sasama ako sa iyo dahil mahal kita, Alfred. Iba rin yung saya na nararamdaman ko pagkasama kita. Hindi ko na maalala pa yung usapan namin. Habang wala sila mama nung nasa bayan, andun lang sa tabi ko si Alfred. Yakap ako at laging hinahapos yung ulo ko. Hindi ko na inisip kung anong klase siyang nilalang. Basta ang alam ko, mahal ko siya. Halos hindi rin ako naglalabas ng kwarto. Sabi ng mama ko, marami daw nagbago sa akin kasi lagi na lang daw ako umuungol sa gabi. At hindi katagalan, hindi na rin ako kumakain ng kanin. Natutulog na lang daw ako lagi. Kasi patuloy pa rin ang pagpapakita sa akin ni Alfred sa panaginip ko. Hanggang sa mga pagbabagong yon at dahil mapaniwalain nga ang nanay ko sa mga hindi maipaliwanag ng bagay-bagay, nagdesisyon si mama na idala ako sa manggagamot at ipagamot ako. Hindi na pag-alaman na may kasintahan daw akong maligno. Bawat ritual na nanggagamot o manggagamot, makikita ko si Alfred na nahihirapan. Nakikita ko siya sa panaginip habang hawak niya yung kamay ko. Halos sa hirap niya sa ritual ng panggagamot. Nagkukulay asul yung mata niya. Yakap ko siya, umiiyak din ako. Ayaw kong isuko kung anong meron sa amin, pero dahil na hindi kami pareho ng mundong ginagalawan. Ma'am R, binitawan ko na po yung kamay ni Alfred. Sobrang umiiyak ako noon sa sobrang sakit at pagdurusa. Sinabi ko pa na, Alfred, bumalik ka na sa inyo. Nang ikaw lang, huwag mo na akong isama. Marami kang dapat gampanan dahil prinsipe ka ng kaharian. Kahit may mga tulo sa pagitan, matutulis sa bagay sa pagitan naming dalawa. Sabi ko, iisipin ko pa rin na palagi siyang nandito kasama ko. Iisipin ko na nasa tabi ko siya pag tuwing lalakas ang ihip ng hangin. Sobrang sakit talaga, Ma'am R. Sabi ko pa, iisipin ko na
Galing sa kanya yung mga dahon na tinadala sa akin ng kahit na anong ibon. Nakikita ko na rin yung lagusan. Alam ko na kapag pumasok ako dun mamamatay ako sa mga mundo natin. Pero nakikita ko talaga sa mga mata niya, Ma'am Ar, na gusto niya akong isama. At ganun din ako. Gusto kong sumama. Sabi niya sa akin, pag hindi daw siya nakabalik, ay mamamatay daw siya sa takdang oras. Parang alam ko na. At nakikita ko na rin yung lagusan na unti-unti nang dumidilim, kaya ayaw niya man pong pumasok mag-isa. At nangungusap ang mga mata niya na gusto niya akong isama ay tinulak ko po siya papasok ng lagusan. Lagusan na dalawa sana kaming papasok. Hindi! Sa malaking tinig na sigaw ni Alfred. Yun, pinakahuling tinig na narinig ko mula sa taong pinakamamahal ko. Mali. Mula sa maligno, engkanto, o anuman. Pinakamamahal ko. Nakita ko yung mga parents ko na nag-iiyakan habang hawak yung kamay ko. Nakita ko rin yung katawan ko nakahiga na walang malay. Umakit ako sa kama at humiga sa katawan ko kasi yun lang yung naisip kong paraan para mabalik ako sa katawan ko, katulad ng mga nakikita ko sa palabas. TV ng classmate ko pag nanonood ako ng palabas sa kanila. Hindi ko na po maalala yung mga susunod na nangyari. Ma'am R, bigla na lang akong bumangon at hapong-hapo ako. Halos pagod ako na para bang ang layo ng pinuntahan ko. Halos maubos ko ang isang pitsil ng tubig nung nahimasmasan ako. Nakita ko yung manggagamot sa isang sulok na nagri-ritual. Naisip ko agad si Alfred kahit na nanginginig pa ang tuhod ko. Nilapitan ko yung babaeng manggagamot. Inang, sabi ko. Tumigil na siya sa kanyang ginagawa at tinanong ako kung bakit. Sabi ko, Inang, makikiusap po ako. Huwag niyo na pong pahirapan si Alfred. Nakapag-usap na po kami sa panaginip. Nakita ko po ang paghihirap niya dahil sa ritual mo. Inang, kasalanan ko po kasi minahal ko po talaga siya. Inang, kasalanan ko rin dahil nagustuhan ko rin po na lagi siyang makita. Hindi ko pa po man lang nasabi ang lahat. Alam ko na alam niya po na manggagamot ang lahat ng kwento ng tungkol sa amin ni Alfred. Huminga siya ng malalim at sabay tingin sa akin na, sige Neng, gawan na lang kita ng panangga para sa mga elemento. At huwag na huwag mong tatanggalin sa bewang mo, ha? Sabi sa akin ng matandang manggagamot. Tumangutang na lang ako. Tanda ng pagsang-ayon ko sa kanya. Humingi na rin ako ng pasensya sa mga parents ko dahil naglihim ako sa kanila. Nakita ko talaga yung sobrang pag-aalala sa mga mukha nila. Tumagilid ako mula sa aking pagkahiga. Pinanasan ko yung luha ko na nag-uunahan sa pagbata. Ma'am R, masakit kasi sa akin na magkahiwalay kami ni Alfred. Pero kailangan dahil hindi kami magkauri. Pinatigil ko na yung ritual dahil ayaw ko nang may mangyari masama sa kanya. Dahil napakabait niya na engkantong nakilala ko.
Di ko pinagsisihan na minahal ko siya sa maiksing panahon, Ma'am R. Hanggang dito na lang mga tagapakinig ng programang ito. At totoo po itong kwento nito. Salamat po sa pagbabasa. Medyo, Ma'am R, mahaba po ito dahil hindi din po siya ganun nakakatakot. Pasensya na. Gusto ko lang pong i-share yung una at huli kong pag-ibig. I-share ang unang tao nagpatibok ng puso ko. Ay, mali. Unang maligno pala na kahit kailan hindi na mawawala ng parte at lugar sa puso ng isang may. Salamat po, May, mula sa Palawan. Magandang araw mga tagapakinig ng programang ito. Meron ka bang kwento na nais mong ibahagi sa amin? Totoong karanasan, engkanto at kung anumang kwentong kababalaghan, maaari nyo lamang pong itong isend sa aming official email na creepyarting@gmail.com. Marami pong salamat.
May mga kwento ka bang nais na ibahagi sa programang ito? Nangyari lamang po ng inyong sa amin. Bali po ninyo, kwento na po ninyo ang susunod na mapapakinggan ninyo sa programa namin. Magandang araw. Ito, Tagalog Briefing Confession. May mga kwento ka bang nais na ibahagi sa programa ito? Kwento na po ninyo ang susunod na mapapakinggan ninyo sa Tagalog. May mga kwento ka bang nais na ibahagi sa programa ito? Kwento na po ninyo ang susunod na mapapakinggan ninyo sa Tagalog.